Magandang umaga po mga kapatid. Magsimula na sa ating pag-aaral po sa umaga po ito. At ating pagpapatuloy po ating pag-aaral sa aklat ni Pablo sa mga taga-Roma. Para hindi po tayo nalilito. Dahil ito po isa sa pinakamahirap na aklat sa buong bagong tipan actually. Hindi man yung aklat ng Apocalypse Ito ang pinakamahirap. Pero kung ating maunawaan ang dahilan ba't ito naisulat ni Apostle Paul, ay makikita natin bakit naging Romans chapter 9. Romans chapter 8. Yan. Nagsimula po si Apostle Pablo, kung ating maalala, doon sa kaisipan, sa Romans chapter 1, na ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ay ang Ebanghelyo. Yun ang simula, di ba? So, sinisira ni Apostle Paul ang ibang kaisipan ng mga kapatid sa Rome, ng mga Hudyo, na ang kausan ni Moises ay wala ng halaga sa kaligtasan ng mga tao. Dito po tayo natapos nung nagkakamali. Naalala po natin sa unang bahagi po ng bago rito sa talata rito. Dahil sabi ni Apostle Paul na ang lahat ng mga bagay ay gumagawa sa ikabubuti ng lahat ng gumagawa ng buti kanya. Tingnan natin yung eksaktong quotation na po dito sa verse 29. Verse 28 kanya. At nalalaman natin na lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Kung mapapasin natin, kung ikaw balik po tayo dun sa yan. Mas maganda po yung Tagalog kaysa sa English. Ano po? Sabi po sa Tagalog o sa Pilipino, nalalaman natin na lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa Kanya. Sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Nakita po natin ang kahulugan ng lahat ng mga bagay ay ito ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos para tayo ay maligtas. Yung po ang Kanyang biyaya na sinugo niya Kanyang bugtong na anak upang tayo magkaroon ng kaligtasan. So lahat ng ginawa ng Diyos ay makabubuti sa atin nang umiibig sa Diyos. Kanya. So dito po sa napag-aralan po natin dito, ang mga umibig sa Diyos ay ang sumusunod sa Kanyang kalooban. At tayo tinawag sa pamamagitan ng Kanyang layunin at sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yun po nakita natin. So dito po sa sumunod na talata, ito rin po isang mahirap na unawain, lalo na mayroong maling kaisipan na tinatawag na Calvinism kanya. Ito po sa Tagalog. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, itinalaga naman niya sa kanyang na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kanya. So yung salitang nalaman na ng una o foreordained, ito ay isang bagay na alam ng Diyos noon pa. At kung ang pinag-uusapan na yung kaligtasan, ito ay isang bagay na alam na ng Diyos noon pa. Kanya. Pero ang katanungan dito, ano ang alam ng Diyos noon pa? Doon po sa kaisipan ng mga Calvinist na mali, sabi nila, meron daw itinalaga ang Diyos ng mga tao na maliligtas noon pa. Kanya. So alam na ng Diyos ang pangalan at bilang ng mga tao yun na itinalaga na maliligtas. At alam na rin ng Diyos ang pangalan at bilang ng mga tao hindi maliligtas. Hindi lang ibig sabihin ng talata. Kasi kung gano'n lang ang kaisipan na ating ilalagay sa ating pagkaunawa, ay mali yun. Number one, ang Diyos wala siyang itinatanging tao. Sa Diyos, pare-pareho lang yung tao. At ang Diyos ay matuwid. Kung ikay susunod, di kayo maliligtas. Kung di ka susunod, di ka maliligtas. Yun ang Diyos. Pangalawa, ang Diyos ay matuwid. Meron siyang basihan sa kanyang desisyon kung sino maliligtas at hindi maliligtas. So, ano ang bagay na alam ng Diyos nung una pa?
Ito ay mga bagay na ginawa niya para tayo maligtas. Yun ang alam niya noon pa. Sabihin, bago pa tayo nilalang ng Diyos. Bago pa siya naglalang. Buhat pa sa walang hanggan, kanya. Alam na ng Diyos paano tayo niligtas. Ito ang gagawin niya para tayo maligtas. Alam na ng Diyos noong una pa yun. Pero kung sino yung maliligtas, hindi niya alam. Nasa tao yun eh. So dito po yung paglalaro ng plano ng Diyos noon pa at ng kalayaan ng tao na mamili. Kung tayo pong totoo yung tinuturo ng mga Calvinist na mayroong itinalagang tao na maliligtas ng Diyos noon pa, ay saan ang ating kalayaan pumili? Wala kang choice. Kung totoo yung kaisipan na yun, kahit gusto mong maligtas, kung ikay kabilang sa mga itinalagang hindi maliligtas, wala kang magagawa, di ba? So, mali yung kaisipan na yun. Yung proseso ng pagliligtas, ang alam ng Diyos noon pa. Yun ang alam ng Diyos noon pa. Paano tayo niligtas? Sa pamamagitan ng Panginoon na siya mamamatay sa krus. At itinalaga ng Diyos noon pa na kung ikay sasampalataya, magsisisi, ipahayag mo sa ibibig na si Jesus ang anak ng Diyos, at ikay mailubog sa tubig, ikay maliligtas. Yun ang alam ng Diyos noon pa. Yun ang itinalaga ng Diyos. Kung babasahin natin, yung sinabi natin kanina, sa Gawa, chapter 10, verse 34, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Kung totoo yung personal predestination, no, may itinalagang maliligtas, ay may tinatangi ang Diyos, di ba? Basahin natin. Nagsimula magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay nga naunawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos. Noong unang panahon ng mga Hudyo, hindi sila nangangaral sa mga Hentil. Sa kaisipan, na sila lamang ang maliligtas. So, kinakailangan pang magpakita ng isang himala ang Diyos sa pamagitan ni Apostle Peter para maunawaan ni Pedro, hindi totoo yun. So, doon sa pangitain na nakita ni Pedro, ay may isang kumot na bumaba mula sa langit na may iba-ibang uri ng hayop. Kasama na yung mga hayop na tinuturing na marumi, na hindi pwedeng kainin ng mga Hudyo. At yung mga hayop na pwedeng kainin ng mga Hudyo. Sabi ni Pedro, sabi ng tinig, pumatay ka at kumain, ganyan. Sabi ni Pedro, hindi po kumakain ng mga bagay na marumi, ganyan. Ang sabi ng Diyos, ang nilinis ko ay hindi na marumi, ganyan. Noong una, hindi maintindihan ni Pedro yun. Pero sa verse 34 nga niya, naintindihan niya ang ibig sabihin ng pangitain na yun. Nagsimulang magsalita si Pedro at kanya sinabi, tunay nga naunawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos. So, sino maliligtas? Kundi sa bawat bansa, ang sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matwid ay kalugod-lugod sa kanya. Yung sinasabing matwid dito, ay hindi matwid na iniisip nating matwid. Kundi matwid sa paningin ng Diyos. Yung kalooban niya. At dito po sa 1 Timothy, chapter 2, 3, 4, ganun din. Ang sinasabi ni Pablo, ang gusto ng Diyos ay lahat ay maliligtas. Hindi yung may tinalagasang maliligtas at may tinalagasang hindi maliligtas. Hindi ganun ang kaisipan ng Diyos. Basahin natin. Dito po sa 3, verse 4. Ito'y mabuti at kaaya sa paningin ng Diyos, dating tagapagligtas, na nagnanais ng lahat ng taon maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao maliligtas. Sapagkat ang Diyos ay isang Ama. Tandaan natin yun. Ang isang Ama, hindi niya gusto lang sino man sa kanyang anak ay mapapahamak. So, ganoon din ang Diyos na isang Ama. Ayaw na sino man sa kanyang mga nilalang na mga tao ay mapapahamak, kundi gusto nila natin maliligtas. So, wala siyang tinatanging tao. So, Romans chapter 6-11, ito inulit ni Apostle Paul. At sinabi ni Apostle Paul, ano ang basihan bakit ang iba'y maliligtas at ang iba hindi maliligtas? Hindi sinabi ni Apostle Paul na dahil ito itinalaga ng Diyos na maliligtas at yung iba hindi maliligtas. Meron siyang basihan. Basahin po natin. Kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang magawa. Yan ang basihan niya. Kung ano ating ginawa sa lupa, yan ang magiging kahatulan natin. Kanya. Tuloy po natin.
sa kanila na sa pamagitan ng pagtsatsaga sa mabubuting gawa. Napansinin po natin, pag nababasa natin yung mabubuting gawa sa Biblia, ito yung kalooban ng Diyos. Tuloy po natin. Na naghahanap ng kalalatihan at karangalan at ng kawalan ng kasiraan, ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. O kung inyo nang gagawin kanya, ay kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. On the other hand, samantalang sa kanila na makasarili, yon ang pangkaraniwang kaisipan ng tao. A lot ng mga, majority ng mga tao, ganoon sila. Yung kailang sariling interest lang ang tinitingnan nila. Kaya sa mga sarili kanya. At hindi sumusunod sa katotohanan, kundi bagkus ay sumusunod sa kasamaan, ay para sa kanilang puot at galit. So ayon kay Pablo, ang kasamaan ay hindi yung inisip natin kasamaan. Alin bang opposite ng katotohanan ay kasamaan sa Diyos. Sabihin natin. Tuloy po natin. Una sa Udyo, hindi sa Grego. Magkakaroon ng hirap at pigati sa bawat kalalo ng tao na gumagawa ng kasamaan. Una sa Udyo, hindi sa Grego. Sa bawat kalalatihan, karangalan, kapayapaan, sa bawat gumagawa ng mabuti, una sa Udyo, at hindi sa Grego. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. So, hindi ito yung konsepto ng predestination ng mga Calvinist. Hindi yun ang itinalaga ng Diyos. Ang itinalaga ng Diyos, yung paraan kung paano tayo maliligtas, itinalaga ng Diyos yun. Kapatid. So, yun ang alam niyan noon pa. Yun ang kanyang foreknowledge. Right? At itinalaga din niya noon pa na yung sino man na maliligtas sa Ebanghelyo ay kinakailangan ba yung katulad ng ating Panginoon. Ganyan. So, hindi yung tao kanya itinalaga. Yung mga bagay kaya itinalaga. Yung parang nagkaligtasan, kung parang maliligtas, at kung paano mauumuhay kanya. Yun ang itinalaga ng Diyos. Tuloy po natin. Doon sa 1 Peter chapter 2, verses 20 to verse 23, tayo po ay ang ating Panginoon sa Kristo, ang ating babasahin ng mga talata, ay ating uliran. He is our example. Ang ibig sabihin ng example ay dapat tularan. Pag tayo po nag-aaral sa eskwelahan, lalo na po sa mathematics, gumagawa ng halimbawa ang teacher para ma-illustrate niya yung prinsipyo at tinuturo niya. Pag nakita mo yung halimbawa, gagayahin mo yung ganyan. Di ba? So, ganoon din po sinasabi sa ating Panginoon. Sapagkat anong pakinabang nga, kahit kapag kayo nagkakasala at nahampas dahil dito, ay inyong tinatanggap na may pagtitiis. Ngunit kung kayo gumagawa ng mabuti at kayo nagdurusa dahil dito, at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ukol dito kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo. Minto tayo. Saan tayo tinawag? Tinawag tayo kanya para tayo ay magtiis kanya. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ukol dito kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo iniwan ng halimbawa, upang sumunod kayo sa kanyang yapak. Kaya halimbawa po ang ating Panginoon. Siya'y di nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. Nang siya'y lapustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y nagdusa, hindi siya nagbanta. Kundi pinagkatiwala kanyang sarili doon sa umahatol na may katalo. Bakit di gumanti ang Panginoon? Dahil meron gaganti kanya. Diyos, wala. So tayo niwala ng halimbawa na ang ating halimbawa yung ating Panginoong Jesucristo. Balik po tayo sa Efeso, kaapat na kabanata sa 12 hanggang 13. Sabi ito ni Apostle Paul, Pilipos to. Chapter 4, 12, 13. Ito po ang ating mababasa. Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayo lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya. Ibig sabihin, kung sa pagkakilala sa pananampalataya, at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat na ganap na kapuspusan ni Kristo. So ating tinitilo ng ating Panginoon. Siya yung ating halimbawa kanya. So doon sabi rito,
You also predestined to be conformed. Hindi tao yung itinakda, kundi tayo maging katulad o umayon tayo sa Panginoon. Ganyan. Nung siya nagkatawang tao, dapat ganoon din tayo mag-Kristiyano ngayon. So yun ang tinalaga. Hindi yung tao maliligtas at yung tao hindi maliligtas. Yun ay taliwas sa maraming talata sa Biblia at taliwas sa kalooban ng Diyos. Dito po sa verse 30. Basahin po natin sa English, basahin natin sa ating wika. Sa verse 30, ito po ang ating bababas. At yung mga itinalaga niya ay kanya namang kinawag at ang mga tinawag ay tinuring niya ganap at ang mga itinuring na ganap ay nilalhati din naman niya kanya. Moreover, when we predestined, this he also called. Whom he called, those he also justified, and whom he justified, this he also glorified. So, yung mga sumunod doon sa paraan na itinakda ng Diyos, yung sinasabi niya. So, yun ang pagpipili ng Diyos. Kung ikay susunod doon sa kanyang ebanghelyo, ay mapipili ka siyempre. Dahil ikay sumunod sa kalooban ng Diyos. So, yung sumunod doon sa plan ng Diyos, tayo tinawag sa pamamagitan ng ebanghelyo, tayo inaring ganap. You are justified. Yung salitang justified, you are made just. Iba po yung justified at ikaw ay ganap. Magkaiba yun. Kung ikay ganap, hindi sa sariling paraan ng pagiging ganap. But if you are made just, hindi ka ganap. Ginawa kang ganap, ganyan. At dahil tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, kaya tayo naging matuwid. So yun ang pagkakaiba ng Old Testament at sa New Testament. Sa Old Testament, ikay magiging matuwid sa sarili mong pagsunod sa kausan ni Moses, hindi ka nagkasala. So, you earn your salvation. Bakit? Dahil di ka nagkasala. Katulad lang yan nagtatrabaho. Kung nagkaroon kayo ng kontrata, ikay gagawa ng 8 oras, at may sweldo kang 1,000, pag ginawa mo yan, you earn. Sa iyo, karapatan mo yun. Pero sa kaligtasan sa bagong tipan, hindi gano'n. Ikaw ay pinatawad lang. So, hindi ka talaga ganap. Pinatawag ka kaya ikay naging ganap. Dahil inalis ng Diyos yung kasalanan mo, so natawag sa'yo. Ikay naging matuwid dahil pinatawag ka ng Diyos. Yun ang sinasabi niya, Apostle Paul. Tayo tinawag sa pamagitan ng Ebanghelyo. So, hindi tayo susunod sa Ebanghelyo, hindi tayo maliligtas. At yung magpapatuloy sa pagiging tapat, tayo po'y lululatingin ng Diyos sa huling araw, pagdating ng ating Panginoon. Eh sabi niyo, whom is justified, this is also glorified. Ito ang nagsasalita rito ay sa punto de vista ng Diyos. Sa punto de vista ng Diyos, pwede niya sabihin ng isang bagay na hindi pa nangyari na. Bakit? Sapagkat hindi mangyayari. Hindi mo ito maiiwasan. In other words, pag ang isang tao ay naging matuwid, sumunod sa Ebanghelyo, at naging tapat hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, hindi mo maiiwasan yun. Hindi kayo lulalatiin ng Diyos. Yun ang gagawin niya. Kaya hindi siya sinungaling, di ba? 2 Timothy chapter 4 verse 8. Sinabi ng Apostle Paul, ako'y nakipaglaban na mabuting pakikipaglaban kanya. At ako yan ang minaasahan ni Apostle Paul. Nakipaglaban ako na mabuting pakikipaglaban, natapos ko ng aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya, ngayon, ano mangyayari sa kanya? Kaya mula ngayon, ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran. Meron ba siyang putong ng katwiran? Oo. Kailan niya ibibigay? Kailan niya tatanggapin? Ganyan. Kailan niya tatanggapin? Na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat, di naman na naghahangad sa kanyang pagpapakita kanya. Mangyayari ba yun? Oo. Meron bang lalaban doon? Wala. Diyos na nagsabi nun. Pero may kondisyon, siyempre. Kung tayo mananatiling tapat. Dito po sa Colossians, chapter 3, verse 4, ganun din ang sinasabi ni Apostle Paul. Ito po, sa Colossians 3:4. Kapag si Kristo ay na inyong buhay inaya, ay maahayag ka, ngayon kayo kasama niya sa kalalagihan. So, pag dumating ang Panginoon, sa huling pagkakataon,
Hindi na siya darating bilang tao nagpakumbaba. Siya darating sa kanyang buong kalatihan kasama ng kanyang makapangyarihan. At tayo rin kanya ay lulatihin. You will be glorified. Yun ang sinasabi. Yun ang tinagdahan ng Diyos. Hindi yung tao. Parang yung illustration ni Brother Ronaldo na yung kung isang bus ay tinagdag pupunta ng Maynila. Siyempre, walang laman yun, di ba? Meron siya latrap. Saan mapupunta yan? Manila. So, siya nakatagdag pupunta ng Maynila. Eh, sino makakarating sa Maynila? Yung paparang sa bus at papasok doon, di ba? Alam ba ng driver kung sino? Hindi. Kano alam ng driver? Pupunta ako sa Maynila. Kanya. Kung sasakay ka sa bus, makakarating ka sa Maynila. Kung ayaw mo sumakay, hindi ka makakarating. Yun ang sinasabi niya sa Pastor Paul. Sa simpleng ilustrasyon. Wala namang driver na o ito, tao ito, itatakda ko pupunta ng Maynila. Wala namang gano'n. Hindi rin gano'n sa kaligtasan. Tayo pipili kung gusto nating wala akong letter I kung gusto natin maligtas o hindi. Tayo gagawa nun. Ginawa na Diyos yung paraan. Tayong gagawa at pipili kung tayo ay maliligtas. So 31, while then shall we say to these things, ano siya sabihin natin sa mga bagay na ito kanya? If God is for us, who can be against us? Sabi nito, if God is for us, paano ang Diyos ay para sa atin? Kung tayo susunod sa kanyang kalooban, sino lalaban sa atin? Wala. Kung tayo ba'y susunod sa kanyang kalooban, meron bang gagawa na hindi tayo maliligtas? Wala. So ito, yun ang ibig sabihin ng talata, yung isa ginagawa sa ibang paraan. Pero yung ibig sabihin niyan, may kaugnayan sa sinabi ng Apostle Paul. Kung tayo sumunod sa Ebanghelyo, at nagpatuloy tayong tapat kanya, sino lalaban sa atin? Wala. Maliligtas ka. Hindi tayo pwedeng, hindi pwedeng sabihin ni Satanas, hindi ka pwedeng maligtas. Walang makakagawa, no? Sapagkat nagsabi sa atin ng Diyos. Dito po sa verse 31. Anong ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kanya, yung dinidiscuss niya Pastor Paul. Kung ang Diyos ay kakampihin natin, sino laban sa atin? Paano natin maging kakampi ang Diyos? Kung sumusunod tayo sa kanyang kalooban. So, sino lalaban sa atin? Wala. Baka isipin natin, bakit namatay yung mga Kristiyano dahil sa kailang pananampalataya? So what? Namatay man sila sa kailang katawan, hindi ang kailang espiritu. Maliligtas sila, di ba? Sila maliligtas pagdating ng ating Panginoon. Isipin natin ang sinasabi rito. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak. Kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi bibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay kanya? Ano bang mas mahalaga rito? Kung inawala hanggan o yung ang anak na Diyos? Mas mahalaga ang anak na Diyos. Anak niya yun eh. Kung ibinigay niya kanyang anak na siya pinakamahalaga, hindi pa niya ibibigay ang mga bagay na hindi kasi kalaga ng Panginoon. So, yun ang assurance ng Diyos. Sabihin, ibibigay niya sa atin lahat para tayo maligtas. Higilin niyo, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. Yan ang pinakamalagang bagay sa Diyos, di ba? For this is my beloved Son. Ganyan. So, ibibigay rin niya lahat ng mga bagay para sa ating kapakinabangan tayo maligtas. Di tayo pababayaan ng Diyos kung tayo susunod sa kanyang kalooban. Ganyan. Isa lang pababayaan. Hindi ito from physical point of view. Hindi from the spiritual point of view. Makita natin. Dahil may mga Kristiyano na pinag-uusig dahil sa kailang pananampalataya. Hindi ibig sabihin sila mahal ng Diyos. Dito po sa 1 Peter chapter 1, verse 3 and then verse 4. Ano binigay sa atin ng Diyos? Binigay niya sa atin lahat na may kaugnayan sa ating kabanalan at patungo sa buhay na wala hanggan. Ibinigay na sa lahat yun. Try natin. 2 Peter chapter 1, verse 3 at verse 4 sa ating wika. Ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan ng lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kalalatihan at kabutihan. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahalaga
at dakilang pangako kung sa pamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukan na siyang libutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Sabi rito ng talata. So, ibig sabihin, tayo may katulad ng Diyos. So, binigay sa atin lahat ng mga bagay. Ngayon, kung tayo po ay tapat, ay binigay sa atin ng mga bagay, makikita na nakasulat sa Biblia. Kung susunod tayo doon, kanya, ito yung para sa ating kapakinabangan at tayo maliligtas. Walang lalaban sa atin. Kahit sa Satanas, hindi tayo kayang iiwas tayo sa kaligtasan kung tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi mangyayari yun. Mababalik tayo sa Old Testament. Yung bayan ng Israel, na bayan ng Diyos, meron ba nagtagumpay laban sa kanyang bayan? Wala. Kung pinag-aaralan natin yun ang sinasabi sa atin sa Bagong Tipan. Sa Old Testament, ito yung pinahayag from physical point of view. Dahil ang Israel ay isang physical na bansa. So, hindi sila kayang talunin ng sinumang bansa kapag ka ang Israel ay tapat sa Diyos. Tandaan natin yun. Ang isang halimbawa na sila ay natalo ay sa sa lugar po ng AI. Sabi ng mga Amerikano, AI. Kanila. Sa atin, si Akan ang may kasalanan doon. Siya'y kumuha ng mga Diyos-Diyosan sa lugar na yun. Kaya sila ay tatalo. Pero kung sila ay tapat sa Diyos, hindi mo sila gagapiin. Dahil sa kanilang protection ng Diyos. Ganon din sa atin. Kung tayo tapat sa Diyos, walang pwedeng lumaban sa ating kanya at alisin ang ating kaligtasan. Yun ang sinasabi doon. So, who can be against us? So, binigay sa atin ng Diyos ang kanyang proteksyon at kanyang patnubay sa pamagitan ng salita ng Diyos at yung tinatawag natin divine providence. Ibig sabihin, meron siyang ginagawa para sa atin. Bisa hindi man natin alam kung paano. Ito sa verse 33. Who shall bring a charge against God's elect? Sino magsasabi sa ating kanya, hindi ka maliligtas laban sa mga pinili ng Diyos, yung sumusunod sa Ebanghelyo at nagpapatuloy ng tapat. He said, it is God who justifies. Walang sino man ang may karapatan na hatulan niya sino man na mga anak ng Diyos. Kanya. Ang Diyos ang nag-aaring ganap. Who is He who condemns? Sino ba kanyang hahatol? Sino yun? It is Christ who died, and furthermore, is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Ito po yung malagang bagay. Ang ating Panginoon, nung siya na po yung namaguli, siya po sa kanan ng Diyos. Ang significance po noon, nasa kanyang kapangyarihan ng Diyos. Kaya binigay siya ngayon lahat ng kapamahalaan, di ba? So, siya nasa kanan ng Diyos. At sino mamagitan para sa ating kanya. So, sino ang magbibigay sa atin ng kahatulan? Number one, hindi tayo susumpahin ng Diyos ang kanya kailanman. Kaya sa Old Testament, kaya ang mahalagang Old Testament. Ang Old Testament ay New Testament from physical point of view. Sino hindi inahatulan ng Diyos ang kanyang bayan kasama ng masama kahit kailan. Punta tayo halimbawa doon sa panahon ni Lot. Ang sabi ni Abraham, 10 yata yung pinakahuli. Kung meron 10 na tapat sa bahay na ito kanya, susunugin mo ba kanya? Hindi ko susunugin kanya. Bakit nasunog? Walang 10. 4 lang ang natira. So, ibig sabihin, hindi ginagawa ng Diyos yun. Lahat ng mga pinarusahan ng Diyos sa Old Testament, hindi kasamang bayan ng Diyos. So, hindi tayo uusigin o paparusahan ng Diyos yung sa Kanya. Hindi Tayo niligtas ng Diyos. So, paano tayo i-condemn ng Diyos? Pag tayo po ay sumunod sa Ebanghelyo at patuloy dito Kanya, hindi tayo i-condemn ng Diyos. Basahin po natin. Sa 1 Corinthians chapter 15. Ito sabi ni Apostle po, may dalawang bahagi ang ating kaligtasan.
Yung ating unang pagtanggap, at yung pananatili natin, ganyan. Basahin natin. Ngayon, mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangalan ko sa inyo na inyo nang tinanggap. So, na tinanggap nila, past tense. Na siya naman inyong pinaninindigan. Hindi yan past tense. Present progressive yan. Ganyan. Na sa pamagitan nito kay ligtas kung matatag niyo itong pangahawakan. Kanya, again, pangahawakan, kanya. Malibang kayo sumampalatay na walang kabuluhan, ganyan. So, paano tayo kukondem ng Diyos? Ulang-una tayo sumunod at tayo nanatili at naninindigan, ganyan. Hindi kayo kukondem ng Diyos. Pangalawa, hindi rin tayo kukondem ni Kristo. Siya namatay para sa atin na sumunod sa Ebanghelyo, ganyan. At siya na mamagitan para sa atin. Bakit kanya kukondem? Kung ikay tapat at nanatili tapat sa Diyos, hindi niya gagawin yun. Sa 1 Timothy, chapter 2, verse 5, siya lamang ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Siya'y nasa gitna. Bakit? Dapat lang kasi siya'y Diyos na nagkatawang tao. In other words, ang Diyos, nilalang tayo ng Diyos, ang Ama. Pero hindi alam ng Ama paano maging tao. Dahil hindi naman siya naging tao. Alam niya kung ano nasa tao, dahil siyang naglalang, pero hindi niya alam paano maging tao. Ang ating Panginoon ay nagkatawang tao, so alam niya paano maging tao. At sa rin ay Diyos, so alam niya kung paano maging Diyos. So sa 1 Timothy chapter 2, verse 5, siya po yung tagapamagitan. Basahin natin. Sapagat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. So siya ang ating tagapamagitan. Sa 1 John chapter 2, siya ang ating abogado. Alam ginagawa ng abogado? Siya yung nagtatanggol sa kanyang kliyente, di ba? Pagka tayo nagkasala, tayo nagsisi, sino ang namamagitan para sa atin? Ang ating Panginoon. Basahin natin. Sa 1 John chapter 2, 1 and 2. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito, isinusulat ko sa inyo upang kayo wag magkasala. Yun ang gusto ng Diyos. Pero alam din ng Diyos na tayo magkakasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Yesu Cristo, na siyang matuwid. Siyang kabayaran para sa ating mga kasalanan, at hindi lang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanglibutan. Kung susunod sa Ebanghelyo. Kung paano tayo i-condemn ng Panginoon? Kung tayo sumunod sa Ebanghelyo at nagpapatuloy ito. Sino nga hatulan? Ang hatol ng Kristo at ng Diyos ay yung mga tao hindi nagmamahal sa Diyos at hindi sumunod sa kanyang Ebanghelyo. Yan ang hatulan ng Diyos. So wala tayong alalahanin kung tayo Kristiyano at nagpapatuloy na tapat. Hindi tayo hatulan ng Diyos. Hindi ang purpose ng ating Panginoon. Kaya nga namatay siya. Ang hatulan niya, yung hindi kumikilala sa Diyos at sumunod sa kanyang Ebanghelyo. Definitely, yan ang hatulan niya. Basahin natin. The 2 Thessalonians, chapter 1, 8-9. Ito po, sure shot ito. Walang pag-aalala. Basahin natin. Dala siya nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusang wala hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kalalatihan ng kanyang kalakasan. So yun ang hatulan ng Diyos. Hindi tayo. So sino magbibigay ng kahatulan laban sa pinili ng Diyos? Wala. Eh doon mo tayo sumunod at tayo nagpapatuloy. Baka tayo hatulan ng Diyos. Di ba? So ito yung assurance na sinasabi ni Apostle Paul. Kung tayo ay nagsimula, nung tayo sumunod sa Ebanghelyo, at tayo nagpapatuloy at nananindigan sa katotohanan, hindi tayo hatulan ng Diyos. Kung nagkasala tayo, pwede tayong humingi ng tawad, at paano patatawarin tayo ng Diyos kanya. At magpatuloy tayo sa katotohanan. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Na verse 25, who shall separate us from the love of Christ? Ito po salitang ito, lalo na po yung the love of Christ. Dalawang kahulog-alog. Yung pagmamahal ng Kristo sa atin, o yung pagmamahal natin kay Kristo.
Yun ang pwede mong isipin pag binabasa mo yun. Pero yung mga susunod, shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword, yan ay nangyayari sa atin. So ang kahulugan ng pagmamahal kay Kristo, yung ating pagmamahal kay Kristo, ganyan. So ano ba mangyayari sa atin kung tayo tapat sa Diyos? Yun ang sabi niya. Hindi natin pababayaan yung pagmamahal natin sa Panginoon. Magpapatuloy pa rin tayo. Ano sinasabi ni Apostle Paul? As it is written, for your sake, we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Kanya. So ito yung nararanasan namin. Dahil sa aming pananampalataya at pagmamahal sa aming Panginoon. So ang pagmamahal kay Kristo, dalawang ako yun. Yung pagmamahal kay Kristo sa atin at yung pagmamahal natin kay Kristo. Pero yung sumunod na mga pangungusap, hindi iyong ginagawa ng Panginoon. Yun yung nangyayari sa atin. In other words, kahit mangyari sa atin yun, at magpapatuloy tayo sa katotohanan, hindi nawawala ang pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya ito nangyayari sa mga tao. Pagka may nangyayaring masama sa kanila, may nagtatanong sila. Bakit nangyari sa akin ito? To the extreme na sasabihin ng iba, nasa ng Diyos. Bakit pinababayaan niya yung mga mangyari sa akin ito? Halimbawa, may gera sa may panglugar, tinatanong nila, nasa ng Diyos? Bakit pinababayaan yung gera nito? Hindi mo dapat itanong yun. Lalo kung tayo Kristiyano. May mga bagay na walang kinalaman ng Diyos. Yung mga gera, ginawa ng mga tao yun, walang kinalaman ng Diyos no. Bakit natin sisisihin no? So yung mga nangyayari sa atin, hindi natin dapat questionin para mahinto ang ating pagmamahal sa Panginoon. So kaya ang tinasabi rito, iti pagmamahal natin sa Panginoon. Sabihin, yung pinakita na niya yung pagmamahal niya sa atin. Wala na siya dapat ipakita, di ba? Tayo naman magpakita ng pagmamahal kay Kristo kanya. Pareho lang yun eh. Ang ating Panginoon, bata para sa atin. Tandaan natin yun. Siya'y namatay, nagtiis, at naging masunod sa kamatayan. Ginawa ng Panginoon nyo. Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ganyan din na ating gagawin dahil sa ating pagmamahal kay Kristo kanya. So anumang bagay, kahit manang mahirap na mangyari sa atin, hindi tayo hiwalay sa Panginoon. Dito sa 1 Peter at chapter 4. Ito ang sinasabi ni Apostle Peter. Kaya mapapasin natin, ang Biblia ay nagkakaisa. Hindi naman nag-uusap si Pedro at saka si Pablo. Pero isang sinasabi nila. Sabi rito, sa chapter 1, chapter 4, verses 1 and 2. Kung paano si Kristo ay nagdusa sa laman, ay siyang datahan hindi naman ninyo ang inyong sarili ng gayunding pag-iisip. Sapagkat na nagdusa sa laman, ay tapos na siyang kasalanan. Upang hindi kayo mamuhay sa laman ay sa inyong nanalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. So kahit ano mangyari sa atin, tayo magpapatuloy sa ating pananampalataya. Yun ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Tandaan natin sa 1 John chapter 5, verse 2, ang pagmamahal sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang kautusan. Regardless sa anong consequence ng ating pagsunod sa Diyos. Hindi anumang bagay na mangyayari sa atin, dito dapat tapusin natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Ganito. Yet in all these things, yung mga sinabi ni Pablo na dinadanas sa mga Kristiyano, we are more than conquerors through Him who loved us. Ano yung sabihin nun? Pagka nalampasan mo yun, nagtagumpay ka. Pero sabi niya, higit pa siya nagtagumpay. We are more than conquerors. Ano ibig sabihin nun? Alam niyo sa mga digmaan, sa physical na digmaan, halimbawa, World War II, nanalo ang Amerika. They conquered. Hanggang doon lang sila. Pero marami mga sundalo, nagkaroon sila ng sakit sa kaisipan.
Dahil nakita nila yung mga namatay na mga German at tapon, dinadala nila sa kaisipan nila yun. Bigla silang sisigaw pag naalala nila yun. Walang kwentang tagumpay yun, di ba? Pero sa pagtatagumpay natin, sa mga bagay natin tiniis, ano nangyari sa atin? Hindi lamang tayo nagtagumpay. Hindi lang yun. Ano ang dinudulot sa atin ng mga pagkahirapan na yan, mga pagsubok, at pag-uusip na ating kailangan tingin bilang mga Kristiyano. Hindi lang tayo nagtagumpay. May higit pa nangyari sa atin. This is 1 Peter chapter 4, verse 16. But if a man suffer as a Christian, mayroong paraan na tayo magdurusa dahil tayo masamang tao. Maraming magdurusa dahil masamang tao sila. Pero tayo pwede magdusa bilang Kristiyano. Let him not be ashamed, but let him glorify God in this name. Ito po is American Standard Version. So ito yung pagluluhati sa Diyos. Ano ang nangyari sa atin pag tayo ay nagtagumpay sa mga bagay nito? Hindi lang tayo nagtagumpay. Ano, meron tayong kapakinabangan bilang mga Kristiyano. Di ba? Tayo po ay naging mas matatag sa ating pananampalataya. Dahil ito'y nalabanan natin mga bagay nito, alang-alang sa ating pananampalataya. Kaya sabi ni Pablo, more than conquerors. Ay bakit? May nangyari din sa'yo. Na hindi ka lang nagtagumpay sa mga bagay nito. Ano nangyari sa iyong pagiging Kristiyano? Kaya lalo naging matatag na Kristiyano. Di ba? At higit sa lahat, you gain favor with God. Di kayo naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ay di lang tayo nagtagumpay. We are more than conquerors, sabi nito. Actually, mayroon pang isang aklat na tungkol sa aklat ng Apocalypse. Ang title niya, More Than Conquerors. Dahil ito sinasabi ni Pablo, yung aklat sa Apocalypse, ay siyang halimbawa, ito sinasabi ni Pablo, na yung mga Kristiyano ngayon, sila ay nagtagumpay sa mga pag-uusig. They were more than conquerors. Itong sinasabi ni Apostle Paul. So, huwag nating ikahiya, sabi nga po ni Apostle Peter. Dahil ito po ay magbibigay ng pangilabang sa atin. Ito po siguro yung takto lang po, 2 minuto lang. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, or any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Parang in-emphasize lang ni Apostle Paul yung naunang sinabi niya, di ba? Hindi, walang anumang bagay ang magpapahiwalay sa ating pagmamahal sa Diyos na nakay Kristo Jesus kanya. So ito ay magandang isipin natin bilang mga Kristiyano. Walang dahilan anumang bagay na mangyayari sa atin. Ang dapat mahiwalay tayo sa ating pagmamahal sa Diyos kanya. Patuloy lang tayo. Dahil meron tayong pakinabang sa kasalukuyang panahon, tayo naging masatag bilang Kristiyano, albay kalugod-lugod tayo. So atang pinakamahalaga, pagdating ng araw, meron tayong gantimpala. Kaya we are more than conquerors. So dito po natin tinatapos ang ating pag-aaral sa 8 kabanata ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. At sa susunod na linggo, magsisimula tayo sa Romans chapter 9. Ang Romans chapter 9, isang bahagi na kung saan ipinapakita ni Pablo ang kanyang kalungkutan sa bansang Israel. Ito yung irony ng lahat. Nagsimula ang kaligtasan sa bansang Israel. Nanggaling ang ating Panginoon sa bansang Israel, pero hindi siya naligtas. Yun lang yun ang sasabihin ni Pablo sa 9 na kabanata hanggang sa 10. So dito po natin tinatapos ang ating pag-aaral. Maniba lang, meron kayong mga tanungan. Kung wala kayong katanungan, dalawang ibig sabihin niya. Wala kayong naintindihan, o kaya naintindihan, dalawa lang yan. Nasa sa inyo na yan, mga kapatid, kung wala kayong naintindihan, o meron kayong naintindihan. Para hindi tayo maligaw, basahin lang natin bago tayo pumunta rito. Basahin natin Romans chapter 9, Romans chapter 10, bago tayo pumunta rito, para hindi tayo nabibigla sa ating pag-aaral.
So, ito po ang ating pag-aaral po sa mga ito.